Magandang umaga mga kapatid. Kinalulugod po namin ang inyong makakibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon po ay ikalawang 17 linggo sa karaniwang panahon. Ang manguna sa ating pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverendo Padre Benjo Famota. Magsitayin po tayo. Espiritu Santo. Amen. Pagpalalin si Jesus na nagturo sa ating tawaging Ama ang Diyos. Ang kanyang biyaya ay sumainyo lahat. At sumainyo. Habang naghahanda tayo para sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo, alalahanin natin ang ating mga kasalanan at hilingin sa Panginoon ang kapatawaran at lakas. Para sa mga pagkukulang namin, kilalanin ipahayag na ang Ama naming lahat ang Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa mga pagkakataon, di namin itinuring na kapatid ang lahat ng tao. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa mga pagkakataon, di kami nagpatawad at nakisa sa ating kapwa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
aming makapangyarihan, nililinaw mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidaranal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon, katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomorra at napakalaki ng kanilang kasalanan. Paruroon ako at alamin kung ito'y totoo. Umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma. Ngunit nananatili ang Panginoon sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao, may kasalanan man o wala? Sakaling may 50 matuwid sa lungsod, wawasakin po ba ninyo iyon? Hindi ba ninyo patatawarin ang lungsod dahil sa 50 iyon? Naniniwala kong hindi ninyo idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, pareho magdurusa ang masama at mabuti. Hindi ito mangyayari. Makatarungan ang hukom ng buong daigdig. At tumugon ang Panginoon. Hindi ko ipahahamak ang lungsod dahil sa 50 matuwid. Ipapaumanhin po ninyo ang aking kapangahasan, wika ni Abraham. Wala po akong karapatang magsalita sa inyo, pagkat alabok lamang ako. Kung wala pong 50 at 45 lamang ang matuwid, wawasakin ba ninyo ang lungsod? Hindi ko wawasakin dahil sa 45 iyon, tugon ng Panginoon. Nagtanong muna muli si Abraham, kung 40 lamang, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 40 iyon, tugon sa kanya. Kung sana kayo magagalit, magtatanong pa po ako. Kung 30 lamang ang taong matuwid doon, hindi rin ninyo wawasakin? Sinagot siya, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 30 iyon. Sinabi pa ni Abraham, mangangahas po ulit ako kung 20 lamang ang matuwid na naroon. Hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 20 iyon. Huling tugon sa kanya. Sa katapusay, sinabi ni Abraham, ito na po lamang ang itatanong ko. Kung 10 lamang ang matuwid doon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 10 iyon. Tugon ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lord.
Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, noong kayo'y binyagan, nalibing kayo kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bubuhay sa Kanya. Kayong mga hentil na laging patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Pinawin niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu ng Diyos Anak ay siyang ating tinanggap, ng Diyos Ama ay matawag. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kami manalangin. Katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang ngalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin na ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihalin sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalain. Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan. Babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumato kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakato. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang iyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo po tayo. Mayroon pong isang ginang na nananalangin, nananagoy ng malakas sa loob ng kanyang bahay. Diyos ko, padalhan niyo naman po kami ng pagkain. Gutom na ang aming pamilya. Wala na kaming makain. At araw-araw ito ang kanyang dasal at sumisigaw siya. Naririnig ito ng mga kapitbahay, kaya pinagtatawanan siya. Mayroon doon mga loko, mga underground criminals na kanyang kapitbahay ang pinagkaisahan siya. Sabi gano'n, tara, kumuha sila ng sako, naglagay sila ng mga tinapay, kumuha sila ng mga dilata at kung ano-ano pa, at nilagay nila sa sako, hinulog doon sa chimney ng bahay ng ali. At habang nakaluhod yung ali, umagsak ang sako. Tuwan-tuwa ang ginang, salamat po Diyos ko, maraming salamat po. Sa sobrang galak at tuwa niya, lumabas siya ng bahay at ipinangalandakan ang biyayang kanyang tinanggap. Dininig ng Diyos ang panalangin ko, dininig ng Diyos ang aking dasal. Hindi makatiis yung isang loko at ang sabi, hindi naman ang Diyos ang nagpadala sa inyo, kami ang nagbigay sa inyo. Hinulog namin doon sa iyong chimney. Hindi na tinag ang ginang, ang sabi, ang Diyos pa rin ang nagutos, ipinadala lamang niya kay Satanas. Mayroon po dalawang lalaki na stranded sa isang isla. Matagal na silang natuon at nagdadasal sila ng tulong. Isang araw, meron silang nakita isang lampara at kanilang pinunasan. At syempre, alam natin kung sino ang lumabas. Isang genie. Bibigyan ko kayo ng isang kahilingan. At ang sinabi ng una, matagal na akong narito. Sabik na ako sa aking pamilya. Ibalik mo ako doon. Pero bago yun, bigyan mo kami ng isang malaking handaan para pagsaluhan ng aking kaibigan bilang aking pamamaalam. At ganun na ang nangyari. Kumain sila ng masagana at biglang nawala na yung unang nag-request. After, sabi ng Jimmy, ikaw naman, ano ang iyong kahilingan? Sabi ng mama, malungkot po palang nag-iisa, ibalik niyo ang kaibigan ko. At bumalik na. Tingnan po natin ano po ba ang ating pananaw sa panalangin. Pag pinag-usapan na natin yung panalangin, hi, what a boring topic. Kasi may mga tao, hindi pa sila nag-uumpisang manalangin, nawawala na ng gana manalangin. Sasabihin nila, paulit-ulit naman ang dasal ko, hindi naman ako pinakitinggan ng Diyos. Kaya ano pang kahulugan para ako manalangin? May mga ibang tao kasi, iba ang kanilang pananaw sa panalangin. Ngayon, narinig natin tatlong bagay sa ating ebanghelyo. Three elements. First, praying like Jesus. Second, trusting God as our Father na ibibigay niya sa atin lahat ng pangangailangan. At ikatlo, taking the attitude of Jesus as a friend who will give us help because of our persistent prayer. Dahil sa panganguri. Ang ating Panginoong Jesus ay ilang beses natin naririnig sa iba't ibang tagpo ng Ebanghelyo. Mananalangin siya. Pupunta siya sa isang ilang na lugar, tahimik. After a day's work, he will pray. Bago magising ang mga tao, maaga-maaga mananalangin. Bago pumili ng kanyang mga 12 apostol, mananalangin. Hihingi ng wisdom, guidance sa Panginoong Diyos. At nung siya ay binibinyagan habang nananalangin, bumaba ang Espiritu Santo. Mga pagkakataon tayo kung minsan ay nawawala na tayo ng gana dahil hindi tayo marunong manalangin. Ngayon narinig natin ang isang alagad niya sinabi kay Jesus, Panginoon, turuan mo po kaming manalangin. At ito rin ang ating dalasalin sa Diyos. Every time we would like to pray, we have to pray like Jesus. And we will say at the start, Lord, teach us how to pray. May mga tao, akala nila, ang panalangin ay kailangan kumpleto. Kaya kung minsan, nagdadasal tayo, nagro-rosaryo, Father, kasalanan ko ba?
nagro-rosaryo ako, hindi ko natatapos. It is not that prayers must be finished. Hindi po ganon. Kung para matapos lamang ang panalangin, yung nobena natin, yung ating pamimintuho, for the sake of just finishing the prayer, anong merito noon para tayo mga pariseyo? Only as an obligation. Ang panalangin ay para lamang sabihin natin, Lord, I have done my novena. I have already finished my rosary. Now, give me what I wish for. Ginagawa natin genie ang Diyos. No? Hindi po yun ang mahalaga sa panalangin. Ang mahalaga sa panalangin ay magkaroon tayo ng malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos to be united with God our Father. Ito yung attitude na dapat natin makita sa panalangin. No, hindi para sabihin lahat ng ating mga litanya na mga pangangailangan dahil alam naman ng Diyos ang ating mga panalangin. Ang gusto ng Diyos, kapag tayo ay lumalapit sa Kanya, dumudulog sa Kanya, tayo ay mayroong pananalig, pananampalataya, at alam natin na bibigay ng Diyos ang ating kailangan. So, ang kailangan natin ay magkaroon tayo ng deep relationship, personal relationship with God. At ganoon ang ginagawa ni Jesus sa tuwing siya ay nananalangin sa Diyos Ama. No? Hindi kailangan ni Jesus manalangin dahil siya ay Diyos. Pero tayo, kailangan natin manalangin. Hindi kailangan ng Diyos ang ating panalangin. God will still be God even without our prayers. God will still be almighty, powerful, and only God even without our thanksgiving. Mananatiling makapangyarihan, maluwalhati ang Diyos. Kaya ang panalangin ay hindi para sa Diyos, para sa atin, para lumakas ang loob natin, para magkaroon tayo ng pag-asa, para magkaroon tayo ng inspirasyon na sa napakadaming dagok natin sa buhay, may pagpapatuloy natin ang pamamalakaya dito sa mundo ito. Ikalawa, trust in God like a father. Sabi ng isa, bago siya matulog, narinig ng kanyang tatay ang prayer niya. At ang prayer ng bata, Dear God, thank you for giving me a great, strong, and loving father. Na marinig ng tatay, nagpunta sa kanyang silid, lumuhod, at nagdasal. Dear God, make me the person my son thinks I am. Ang sinasabi sa atin sa panalangin ay hindi tumawag sa Diyos na Papa, Daddy, Itay, Dad. Oo, yun ang gusto niya itawag sa Kanya. Pero ang mas mahalaga doon, yung attitude natin na kapag nananalangin ay pag tayo ay humihingi sa ating mga tatay. I remember nung nasa college pa ako, every time na may lakad ako at meron akong hihilingin at ilalambing sa tatay ko, Daddy ang tawag namin, ang itatawag ko sa kanya, D, kaya D, pahiram ng kotse mamaya, may date ako. No? Sasabihin niya lang, ang itatanong, anong oras ka uuwi? Alam niya na kailangan ko yung hinihingi ko, yung aking request at favor sa kanya. Kaya ganon special na mayroong term of endearment ang tawag ko, pahiram ng kotse. Alam mo, sa ating Panginoong Diyos, hindi mahalaga kung ano yung tatawag natin term of endearment. Mas mahalaga yung ating pakikitungo. No? Tayo, para mga bata, no? Kaya sabi niya, unless we become like little children, fully trusting, very simple, very humble, totally dependent on their fathers. Yun ang gusto ng Diyos Ama sa atin. At ang ikatlo, yung pangangulit, persistent, perseverance in prayer. Kaya sabi niya, hindi man sa pagkakaibigan ninyo nababangon ang taong ito sa ating gabi, pero dahil sa iyong pangungulit, babangon at babangon din. Naikwento ko na sa inyo minsan, dahil ako isang late vocation, yung aking mother ay ipinagdasal ako para maging pahit. Nung nakikita niya na ang buhay ko ay walang direksyon, 1985, may pinakita siya sa aking magazine. Nakalagay dun sa magazine, picture ng isang vocation campaign inviting young men to enter the seminary. Sabi ko sa kanya, bakit mo sa akin ipapakita yan? Doon sa kaibigan ko yan, siya magpapalit.
And then, on the first day, I stepped into the seminary in 1997. Sabi ng mother ko, naalala mo ba? Nung may pinakita ko sa iyong magazine at sinabi mo, bakit ko sa iyo pinapakita yan? Mula noon, nag-nobela na ako kay Santa Monica na ikaw ay maging pari. That was 12 years of persistent prayer. I entered the seminary in June 1997 sa order of the Agustinian Recollects sa Baguio. 12 years. Hindi para ako pumasok sa seminary. Ang panalangin niya, very direct, na para ako ay maging pari. Meron kong isang lalaki, isang Irishman. Ang pangalan niya ay Joseph Scriven. Pinanganak siya noong 1820 sa Dublin. Nung siya ay very promising, natapos sa isang college course at napakagaling na tao. At alam ng mga tao, magiging tagumpay ito. No? Meron siyang isang kapuso at nakatakda ng kanilang kasal. Pero sa kinasawiang pala, on the eve of their wedding day, the girl drowned. Sobrang lungkot niya. No? Ganun na lang ang kanyang paghihinagpis pag kalungkutan. No? Kaya ang ginawa niya ay siya ay pumalaot, siya ay nag-wander, siya ay nag-travel para makalimutan yung kanyang sobrang dago sa buhay. And he spent the next 41 years in Canada. Pag pupunta kayo sa isang lugar doon, meron kayo makikita isang statwa, hindi taong kilala, hindi taong matanya, kundi isang pulubi. Dahil inugol niya ang kanyang buhay sa paglilingkod ng kapwa mahihirap na hindi naghintay ng kapalit. At doon sa kanyang deathbed, nalaman ng kanyang kaibigan, siya pala ay mayroong ginawang isang tula para sa kanyang nanay. And that poem was set into music. The title of the song, What a Friend We Have in Jesus. Isang taong naka-experience ng sobrang kasamaan ng loob, pero hindi nawala ng pagtitiwala at pag-asa sa Diyos. Ako po, last March, I received an invitation from a kasi, sabi niya na, gusto ko ba umattend ng Fatima Conference, September 8 to 14 sa Canada, dito, Ontario, all expense paid, merong sponsor. Sabi ko, sino naman ang tatangin niya? So, dumating ang mga sulat, nagkaroon po ako ng sponsor, pinadalhan pa niya ako ng amount para sa aking Canadian visa application. Pero 2 weeks after, nagastos ko yung pera dahil pinambayad ko dun sa credit card ng mother ko, pang groceries nila. So, last week or 2 weeks ago, I saw a former office mate, actually the president of the former company I used to work with. Naka-wheelchair na lang siya, kasama niya yung kanyang anak. And then, bago kami nag-hiwalay, sabi ng anak, Father, if you need anything, just tell me. Naglakas loob ako, nag-email ako. Sabi ko, kailangan ko na filing fee para sa ating visas. At mga almost 15,000 kasi pati US, pupunta na rin ako after the conference. The following day, nasa bank account ko na yung 15,000. Yung pong aking sponsor, babayaran na yung ating plane fare from Manila, LA, with a connecting flight to Ontario. Pero doon sa mga inland trips from Ontario to Winnipeg, at yung from Winnipeg, pagbisita ko sa aking mga relatives, wala pa akong pamasahe. Mamaya, magdadasal ako kay Lord. Sasabihin ko, then, kalingin pamasahe. Amen.
sigla ng pagganyak ni Jesus para tayo manalangin ng buong pananalig. Idulog natin sa Diyos ang ating mga kahilingan para sa mga pangangailangan ng sangkatauhan at nating lahat. Maging tugon natin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, pagpalain mo ang simbahan, ang mag-anak ko sa lupa. Gawin mo itong tahan ng lahat ng tao at kanilang gabay tungo sa pagkakaisa at bukas palad ng pakikipagtulungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, pagpalain mo ang aming Santo Papa, mga obispo at lahat ng pinunong relihiyoso sa buong mundo. Gawin mo silang mga kasangkapan ng iyong makaamang pagmamahal para sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, pagpalain mo ang mga mag-anak namin at gawin silang mga kanlungan ng tapat at pagmamahalan, pagkakaisa at kapayapaan. Iligtas sila sa lahat ng anyo ng pagkakawatak-watak, palibugo at pagtataksil. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, pagpalain ang mga kapatid namin nasa mga misyon. Bigyan mo sila ng lakas laban sa mga kahirapan at tulutan mong magtagumpay ang kanilang mga pagsisikap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, pagpalain mo ang mga may sakit at mga nag-aagaw buhay. Makatagpunawa sila sa iyong pag-ibig ng lakas para matiis ang kanilang mga pagdulusang kaisa ng mga paghihirap ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nahibig natin manalangin ang ating mga pansarili kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, Ama ni Jesucristo, Ama rin namin. Huwag pansinin ang aming pagiging di karapat-dapat, kundi ang katapatan ng aming pagmamahal. Ipagkaloob sa amin ang kailangan naming mga biyaya, lalo na ang biyaya magpatuloy sa pakumbaba magdasal sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo.
ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkaharay sa iyong mga kamay, sa kapulihan niyang karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong ng bayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayong aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang. Ang iyong paglinga ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Itaas sa Diyos ang inyong puso, diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayan aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong lumingin. Siya ang nagtanghal sa amin bilang living hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag. Bilang iyong angkang may tungkuling maglahat ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang bumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiguro po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na magtiis, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po tayo. Ang misteryo ng pananampalataya.
pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasalo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalin namin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Luis Antonio naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinglan na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak na puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Mahal tayo ng Diyos, hindi dahil tayo ay mabuti. Mahal tayo ng Diyos dahil ang Diyos ay mabuti. Nananalig sa kabutihan ito, sama-sama tayong dumulog sa hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong
sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Ibahagi natin sa ating kapwa ang kapayapaan ni Kristo. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po tayo. narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo mga inaanyayahan niya sa kanyang banal na piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako.
Magsiluhod po ang lahat at ating dasalin ang panalangin para sa kapayapaan. Panginoon, sa panahon ng pangangailangan, ay humihingi kami ng tulong. Bunga ng aming pagkamulat sa nagbabantang pagkawasak ng kapaligiran at pinagkaloob ninyo sa amin. Bunga ng malawak ang paglalaban ng ideolohiya sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban ninyo kami ng sapat na lakas upang may palaganap ang kabutihan, katarungan, pagmamahalan at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, ituro ninyo sa amin ang pagtutulungan, sa kasaganaan ang pagbibigayan, sa karalitaan, magkaroon po sana ng maayos na pamumuhay. Kung mangiibabaw ang pagkamakasarili, ituro ninyo sa amin ang kababaang loob. Sa kawalan ng katarungan, matutunan sana namin ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kung may di pagkakaunawaan, magkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, maihatid po sana namin ang mabuting balita. Turuan mo kami kumalinga sa halip na kalinain, maglingkod sa halip na paglingkuran. Huwag po sana kami maghangal ng karangyaan at punuin niyo kami ng inyong pag-ibig at kaluwalhatian. Pahintulutan niyo kami maging katulad ninyo, sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, Reyna ng Kapayapaan, ipanalangin mo kami. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikilabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot sa pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo po tayo sa dali at ibibigay ko po sa inyo ang aking kapatid na pari, Father Romel, mula po sa Mission Society of the Philippines. Magandang umaga po. The Mission Society of the Philippines, MSP, Field Mission Sunday Appeals. Ang Mission Society of the Philippines, MSP, ay isang grupo ng mga Pilipinong paring misyonero na itinatag bilang isang pasasalamat. Taong 1965, ang taon ng pagkakatatag ng MSP, ito rin ay makasaysayan sandali para sa simbahang Katolika ng Pilipinas sapagkat kaalinsabay nito ang pagdiriwang ng ika-400 years ng Kristyanismo sa ating bansa. Tayo ngayon ay 448 years na bilang isang Kristiyanong bansa. Bilang handog pasasalamat ng mga obispo ng Pilipinas sa Diyos sa pinagkaloob niyang pananampalataya sa ating bansa mula sa mga sinaunang mga misyonero, ang pagkakatatag ng MSP ay nagsisilbing buhay na alaala ng makasaysayang pagdiriwang na yaon. Sa pagkakatatag din ito, ginawa ng mga obispo na ang simbahang Katolika ay maging tagasugod din ng mga misyonero. At sa layunin ito, ang MSP ay nagsisilbing pangunahin at opisyal na bisig ng simbahang Katolika sa pagsasakatuparan ng gawain ito. Mula nang maitatag noong 1965, ang MSP ay nagdimisyon na sa Taiwan, Thailand, Korea, Japan, Papua New Guinea, Australia, New Zealand, the Cook Islands, the Netherlands, Guyana, Estados Unidos at Tuquilao. Ang pupunta namin ngayon sa simbahang ito ay may kinalaman sa pagdiriwang ng Field Mission Sunday na gaganapin ngayon, July 28, 2013. Nais namin himukin ang inyong mga puso na lalo maging masigasig sa pagkikilahok sa gawaing pagmisyon ng simbahang Katolika sa pamamagitan ng MSP. Ang gawaing misyon ay iniatang sa lahat. Nang tayo ay bininyagan, tayo ay tinawag upang maging mga misyonero.
Sa katunayan, nasusulat sa isang bahagi ng Ebanghelyo ni San Marcos kung saan sinabi ni Jesus, tumawid tayo sa ibayo. Ito rin ay pahiwatig na ang pangangaral ng mabuting balita sa ibang bayan ay para din sa mga Katolikong mananampalataya. Ang pagdiriwang ng Film Mission Sunday ay isang pagdulita ng ating tungkuling pangmisyon. Ngunit hindi lahat ay maaaring pumunta sa ibang lugar upang magmisyon. Ang mga misyonero na lamang tulad ng MSP ang gagawa nito. Iyawan din lamang nito rin ang aming okasyon. At sa kabilang banda, may mga ibang paraan din naman kung saan pwedeng makibahagi sa dakilang gawaing pangmisyon. Una, ang iyong pagkibahagi ay maaaring sa inyo ng panalangin. Kailangan po namin ang inyong mga panalangin para sa MSP, lalo na sa mga mahirap na kalagayan. Ang inyong mga panalangin ay tiyak na makakatulong para sa mga misyonero upang maipagpatuloy nila ang kanilang gawain sa kabila ng mga pagsubok na kanilang kinakaharap. Ikalawa, kailangan namin ang iyong tulong sa pamamagitan ng paghihikayat ng inyong mga anak na lalaki, kamag-anak at kaibigan na pumasok sa MSP upang maging mga misyonero. Kailangan namin ang mga bago at pagkakasabi ng MSP upang magpatuloy sa pagpalaganap ng mga adhikain ni Kristo. Pangatlo, ang inyong pagkikilahok ay maaari rin sa pamamagitan ng material na tulong o donasyon. Ang halaga na inyong ibabahagi ay makakatulong sa pagpapanatili at pagtataguyod ng misyon. Kami po ay mamahagi ng mga supre sa misang ito. Kami po ay umaasa sa inyong malugod na pagtugon sa aming panawagan. Sa ngalan po ng Mission Society of the Philippines, sa puso po akong nagpapasalamat sa inyong kagandahang loob para sa kapakanan ng Mission Pilipino. Nawa ang Panginoong Diyos na di matawaran ang kabutihan ay pagpalain kayo ng siksik, liglig at maapaw na mga biyaya. Mabuhay ang Mission Pilipino. Pagsikain po tayo. Sumayo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo taglayin ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.